Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan na tiyak nagigising sa ating mga puso at damdamin. Dahil sa isang one-night stand, may mahuhulog, masasaktan, may aasa at mang-iiwan. Paano kung huli na ang lahat? Makabangon pa nga kaya ang pusong sugatan? Tunghayan natin ang unang bahagi ng ating kwentong pinamagatang One Night Deal with Mr. Billionaire. Kinuha niya ang cellphone upang tawagan na naman si Ken. Halos 3 minuto na rin siyang nasa coffee shop upang hintayin ang nobyo. Hindi naman ito ganoon at hindi rin ito pumapayag na maghintay siya ng labis. Ito na nga ang isa sa naging dahilan kung bakit siya nahulog kay Ken. Nagpapahalaga ito sa oras ng iba at higit pa roon ay pinapahalagahan din siya nito. Hindi mabura-bura sa kanyang isipan ang unang beses na inaya siya nito na makipag-date. Si Ken ang unang lalaki na inaya siya ng ganoon. Umabot na lang kasi siya sa kolehiyo na hindi man lamang dumaan sa kanyang isipan na pumasok sa tinatawag nilang pag-ibig. May angkin din naman siyang kagandahan at hindi rin naman nagpapahuli ang kanyang talino. May pinagmamalaki rin naman siyang talento pero parang wala man lamang nagtangkang manligaw sa kanya. Ganoon siguro kapag hindi man lamang nagpapakita ng interes ang babae. Wala ring magtatangkang manligaw. Pero labis niyang ipinagtataka kung bakit lumapit sa kanya si Ken. May dala pa itong isang tangkay ng pulang rosas nung nilapitan siya nito. Kaklase niya si Ken. Education. Kaya kung iisipin ay may pinagsamahan na rin sila kahit papaano. Sa loob ng halos 3 taon ay medyo marami-rami na rin ang pinagsamahan nila ng binata. Wala siyang naisagot noon kay Ken nang magtanong ito kung papayag ba siyang manligaw ito sa kanya. Hanggang titig lang ang kanyang nagawa at hindi niya alam kung paano ibuka ang bibig upang lumabas doon ang kanyang sagot. Pero hindi niya matandaan kung paano siya tumango. Ang natatandaan lang niya ay ang pagyakap sa kanya ni Ken na naging hudyat na kiligin ng mga kaklase niya. Ganoon pala kapag niligawan. Lumipas ang 3 minuto pero hindi pa rin sinasagot ni Ken ang tawag niya. Kinakabahan siyang inilapag sa lamesa ang kanyang cellphone at nagpa siya na lamang na magligpit. Parang wala nang senyalis na pupunta pa ang nobyo niya. Sayang, may maganda pa naman siyang balita. Pero ganoon siguro talaga. Hindi marunong makisama ang panahon. Kung kailan may gusto siyang sabihin sa nobyo, ngayon pa talaga hindi nagpakita. Nagpasya siyang umalis na lang ng coffee shop at bumalik sa boarding house kung saan siya kasalukuyang nakatira habang naghahanap ng maaaring mapasukan na trabaho habang hinihintay niya ang resulta ng board exam. Mas mabuti na lang din yon, pandagdag ng allowance niya. Nakakahiya na rin kung palagi na lamang siyang hihingi ng pera sa mama na palagi na lang nakasuporta sa kanya. Gipit din ang mga yon. Parang kailan lang nang sagutin niya si Ken. Akalain mo nga naman na ang bilis tumakbo ng panahon. 3rd year pa lang sila noon pero ngayon, graduate na. Malapit na nga ang 2nd anniversary nila. Ang malungkot nga lang, gusto ni Ken na pumunta sa Amerika. Pero paano siya? Paano sila? Ayaw pa naman niya na maghiwalay sila ng matagal. Huminga siya ng malalim at tumayo na. Sapat na siguro ang 30 minuto na paghihintay niya. Hawak niya ang cellphone na nilisan ng lugar na iyon. Ang pag-alis ni Ken ang gusto niya sanang pag-usapan nila. Papayag lang siya na umalis ito. Total mas importante ang gagawin ng nobyo niya roon. Para din naman ito sa kinabukasan ng lalaki. Sino ba naman siya upang pigilan ito? Sino ba naman siya upang harangan ito sa mga plano nito sa buhay? Nobya lang siya. Nobya lang siya ni Ken. Biglang tumunog ang cellphone niya. Senyales na may nagpadala sa kanya ng mensahe mula sa messenger. Tumigil siya sa paghakbang at binuksan ang cellphone upang tignan kung sino ang nag-message. Baka si Ken na to. Masigla niyang bulong sa sarili. Pero biglang tumigil ang oras at natigilan siya sa nakita. Hindi kayang bumukas ng bibig niya at hindi niya magawang pumikit upang hindi makita ang laman ng mensahe. Bakit ganoon? Bakit ang sakit? Bakit magkasama sila?
Bakit kailangan na nakaakbay pa? Maraming tanong ang dumagsa sa utak niya na hindi niya kayang sagutin. Maraming masakit na tanong ang nagtatakbuhan sa isip niya na tanging si Ken lamang ang makasasagot. Biglang tumunog naman ang cellphone niya at ang kapatid pa rin ni Ken ang nagpadala. Nasa airport na kami. Ate Ella. Kuya Ken told me na isikreto ang lahat ng to but I can't. I can't betray you. Pagbasa niya sa mensahe. Agad niyang ipinasok sa bulsa ang cellphone at tinakbo niya ang daan. Hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin sa mga panahon na iyon. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manampal. Matatanggap naman niya ang lahat pero huwag namang ganito. Kaya niyang tanggapin kung nais man siyang saktan ng nobyo. Pero huwag naman ganito. Huwag namang best friend pa niya ang ipalit. Huwag naman ganon. Hindi niya alam kung anong sumunod na nangyari. Bigla na lamang nagkaroon ng sunod-sunod na pagbusina ng mga sasakyan at nakahiga na siya sa mainit na kalsada. Bakit po ako? Magalang niyang tanong sa kanilang kapitan na kasalukuyang nililinis ang hinubad nitong salamin. Ginamit pa nito ang suot nitong malinis na polo upang ipampahid sa salamin nito. Napangiwi siya pero hindi niya ipinahalata. Ano ba naman pumasok sa utak ng kapitan nila upang ang sariling polo pa talaga ang gamitin? Tumayo siya upang kumuha ng malinis na tela. Siya na lang ang mag-a-adjust sa kapitan nila. Baka sa sobrang stress sa mga trabaho bilang kapitan nila, kaya ito nagkakaganito. Pero kahit papaano naman ay hindi naman siya sakit sa ulo. Kaya nga nakapagtataka kung bakit ito biglang pumunta sa bahay nila. Akala pa man niya ay may nagawa siyang mali. O di kaya ay may nagawa siyang kasalanan kaya dinalaw siya. Pero wala naman siyang maalalang ganoon. 2 dekada at 6 na taon na rin naman siyang naninirahan sa barangay nila. Pero wala naman siyang kinasasangkutan na problema o gulo. Halos nga hindi siya dumadalo sa mga aktibidad nila sa barangay kapag hindi naman talaga kailangan ng presensya niya. Okay na siya kahit ganito lang. Okay na siya kahit hindi siya kilala ng kabarangay niya. Ang kaimportante, masaya siya. Kung makakakuha na siya ng maliit na tela, ay ibinigay niya iyon sa kapitan. Ngumiti pa ito at pinahid ang salamin nito. Salamat. Nagpasalamat ito pagkatapos. Mahirap sigurong maging ama ng isang barangay, lalo na kapag may mga problema. Naalala niya noong nakaraang linggo na dinagsa sila ng bagyo. Sa kapitan ang sinisisi ng lahat, ng mga taong hindi nakatanggap ng ayuda. Akala siguro nila, kay kapitan ay bangko na maraming pera. Tapos kapag walang makain ng pamilya ay lumalapit agad kay kapitan, humihingi ng bigas. Akala rin siguro ng mga tao ay tindahan si kapitan na pwedeng utangan kahit hindi babayaran. Wala mga tamad. Tapos kapag bibigyan naman ng trabaho aayaw naman. At kapag nahirapan, si kapitan ang sinisisi. Nasaan ang hustisya? Muli niyang hinarap si kapitan. Kanina pa ito tapos na magpahayag sa dahilan kung bakit ito napadalaw sa kanilang maliit na tahanan. Naputol tuloy ang pagbabasa niya ng pocketbook na binili niya kanina sa katabi nilang tindahan. Muntik pa nga niyang maubusan ng libro dahil bagong release iyon ang inaabangan niyang manunulat. Hindi rin kasi niya inakala na marami rin pala nag-aabang. Mabuti na lang at nagpasya siya agad na pumunta sa tindahan. Akalain mong sa panahon na ito ay may nagbabasa pa pala ng mga ganoon. Madalas kasi sa mga ilaw ng tahanan, ang pocketbook ang sinisisi kapag maagang nabuntis sa mga anak ng mga ito. Yun nga ang problema. Kasi ang mga anak naman ng mga iyon ay hindi mahilig magbasa. Tapos ang pocketbook pa ang sinisisi. Ano ang akala ng mga yun sa pocketbook? May kasamang kalandian? Hindi naman kasi iyon talaga ang dahilan. Ang mga anak talaga ng mga ito ang may diferensya. Pocketbook pa talaga ang sinisisi. Pero biglang naputol ang saya niya nang marinig ang busina ng patrol ni Kapitan. Sabay tawag nito sa kanyang pangalan na makababa ito. Kung hindi niya inakalang marami ang nag-aabang ng libro ng paborito niyang manunulat, mas lalo niya itong inakalang alam pala ni Kapitan ang pangalan niya. Hindi naman kasi niya maalala kung may pag-uusap din bang naganap sa kanila ng bagong halal na kapitan na ito.
Parang wala naman kasi kaya siguro wala rin siyang maalala. Isa pa, hindi nga rin siya lumalabas ng bahay kapag walang sapat na dahilan. Kaya pati kapitbahay niya, nagtataka na may anak pala ang mama niya. Anak na maganda. Aba syempre, ayaw din niyang tawagin pangit kaya lubos-lubusin na niya. Bakit hindi? Balik tanong sa kanya ng kapitan at sinuot ang salamin nito sa mata. Inayos nito ang buhok nito kasabay ng pag-upo nito ng maayos. Education graduate ka naman sa pagkakaalam ko. Bakit hindi mo gamitin yon? Idiniiniya ang ibabang labi at pilit na hindi ibuka ang mga iyon kung paano at ano pa ang masasabi niya. Ayaw niyang maalala ang bagay na tungkol sa pag-aaral niya noong kolehiyo. Nagsisisi siya kung bakit iyon ang kinuha niya. Pwede naman kasi siyang kumuha ng ibang kurso. Bakit education pa ang kinuha niya? Napailing siya at mas talong idiniin ang mga labi. Ha? Gulat na tanong ng kanilang kapitan at muling hinubad ng suot na salamin. Abay, pasensya na. Iha, akala ko talaga education yung course mo. Education naman po talaga, kapitan. Iyon naman pala. Bakit hindi mo tanggapin ang inaalok ko sa'yo? Ikaw nga ang nilapitan ko kasi akala ko ay tatanggapin mo. Anito na siya namang pagpasok ng kanyang mama sa salas na may dalang palamig at inabutan si kapitan. Salamat, Mare. Mare, magkumpare at kumare pala ang mama niya at ang kapitan ng barangay nila. Palit-palit ang tingin niya sa dalawa na nakangiti pa rin. Mas lalo siyang napailing. Tatanggapin niya yan, Kap. Sinisigurado ko. Mare, gusto kong ang anak mo ang mag-decide, anang kapitan. Pagkatapos uminom ng juice. Siya naman na magtatrabaho doon sa daycare center sa barangay natin eh. At isa pa, siya ang haharap sa mga bata, hindi tayo. Kaya mas mabuting hindi masikip sa dibdib niya ang pagpapasya. Iyon ang isa sa mga problema ko. Hindi ko po talaga sisikip ang dibdib ko kasi wala po akong dibdib. Bulong niya. Sa bagay, Kap, may punto ka rin naman. Siya naman ang tiningnan ng kapitan. Hela, papayag ka ba? Medyo may kalakihan din naman ang sahod doon. Makakatulong na rin yun sa mga gastusin nyo. Yumuko siya at sumagot. Pag-iisipan ko po. Tumayo si kapitan at inilahad ng kamay sa kanya. Sige, pag-isipan mo sanang mabuti. Lumapit ka lang sa bahay o doon mismo sa barangay hall kung may pasya ka na. Hihintayin kita roon bukas at kung hindi ka pumunta, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka papayag. Maghahanap na lang ako ng iba. Pumayag ka na, Ella. Si kapitan pa talaga mismo lumapit sa iyo. Tatanggi ka pa ba? Kung tatanungin ng puso niya, ayaw niyang muling magkaroon ng ugnayan sa kursong napili niya. Sobra-sobra na ang sakit na nakuha niya. Ayaw niya nang dagdagan pa. Ayaw niyang muling tumulo ang luha niya at maipit na naman sa kanyang kahapon. Kahit unti-unti lang na paghakbang niya palayo sa nakaraan ay at least nagawa niyang lumayo. Kapag tatanggapin niya ang hinihingi ng kapitan nila na magturo sa daycare center, ay parang siya na mismo ang kumuha ng pantali sa leeg niya upang magpakamatay. Mula noong maiwan siya mag-isa, ay sinabi niya sa sariling pipilitin niyang lumimot. Lumimot sa lahat na may ugnayan sa kanya at kay Ken. Ayaw na rin niyang maalala ang malulohong lalaki na yon. Kaya nagdadalawang isip siya kung tatanggi ba o tatanggapin niya. Mama, anak, tawag nito sa kanya at lumapit sa kanyang higaan at hinawakan ang buhok niyang hanggang baywang at sinuklay iyon gamit ang daliri. Sa tingin mo, hindi pa rin ba ito ang panahon upang lumimot? Lumimot, panahon, mapait siyang ngumiti. Matagal na mula na magsimula siyang lumimot. Pero hanggang ngayon hindi pa rin sapat ang ginugol niya upang kalimutan ang sakit at gamutin ang mga sugat na nakuha niya mula sa sitwasyon na yon. Gusto niya ring lumimot, gusto niyang kalimutan lahat. Pero kung papasok siya sa ganoong trabaho, parang mawawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan niya. Kung gusto mong lumimot, harapin mo ang mga bagay na kinatatakutan mo. Ipakita mo sa kanya na wala nang ibig sabihin ang lahat ng bagay na may connection sa kanya. Ipakita mo na hindi ka na nasasaktan. Hindi mo kasi malalaman kung hindi mo rin susubukan. Pagkatapos na maitali ng mama niya ang kanyang buhok, ay tumayo ito at lumapit sa may bintana. Inayos ito ang mga kortina niya. Sa tingin ko, hindi ka pa rin nakakalimot.
Ni hindi mo nga nagawang buksan itong bintana mo kahit sinusuntok ka na ng araw. Mama, hindi ibig sabihin, isipin mo na rin ang pamilya natin, Ella. Ako na lang mag-isa ang tumataguyod sa atin. Matanda na ako. Wala na nga umaasa sa akin. Magpalabada eh. Kasi sa tingin nila hindi ko na kaya. Hindi mo ba naiisip na ito rin ang panahon upang ikaw naman ang humanap ng paraan? Siguro ito na nga. Siguro ito na ang panahon para tuluyan lumimot. Siguro nga tama si Mama. Siguro. Humikit siya at kusang lumitaw ang mukha ni Ken. Kahit medyo madilim may kitang-kita niya ang ngiti ng lalaki at bumuka ang bibig nito. Nagsalita ito kahit hindi niya narinig. Pero bigla yatang lumakas ang volume at dahan-dahan na luminaw ang boses nito sa kanyang pandinig. Tila isang musika ang mga salitang binigkas ni Ken. Musika na ayaw niyang pakinggan pa muli. Mga pangako nagsasaad na tutuparin ito. Mga pangakong nais niyang ibaon sa limot. Agad siyang nagdilat. Gusto niyang iwasan na ang lahat pero mukhang mas tama ang sinabi ng mama niya. Haharapin niya ang mga bagay na iniwan niya dahil kay Ken. Haharapin niya na ito upang tuluyan na siyang makausad. Haharapin niya ito upang tulungan ang sarili na makabangon. Maaga siyang nagbihis dahil pupunta siya sa barangay hall. Buo na ang desisyon niya. Haharap na siya sa daan na matagal niya nang tinalikuran. Sapat na siguro ang 2 taon na nagluksa siya. 2 taon din siyang naging tambay sa bahay. 2 taon din siyang nagmukmok na para bang kapag ginawa niya yon, ay babalik sa kanya si Ken. Umaksyon siyang maduduwal sa harap ng salamin. Kahit pa siguro bumalik ang lalaking yon, hindi siya muling magpapaloko. Natauhan na siya. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili ay nagmamadali siyang lumabas ng bahay upang magtungo na sa pupuntahan niya. Siguro naman nandoon na si Kapitan. Pero na makarating siya sa barangay hall at pumasok sa opisina ni Kapitan ay nakita niya ang lalaking nakangiti habang kausap ang kapitan nila. Salamat po, Kap. Hindi ko po sasayangin ang opportunity na binigay niyo upang turuan ko ang mga bata sa barangay natin. Ano nga ba ang kahihinatnan ng buhay ni Ella sa pagkakataong ito? Tuluyan nga kaya siyang makalimot o panibagong sakit na naman at depresyon ang kanyang mararamdaman? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.